Hindi na bago ang mga reklamo ng dayaan tuwing eleksyon at tuwing may electoral protest, taon ang binibilang bago tuluyang maresolba ang mga ito. Ayon sa isang abogado, mula pa raw noong 1950s, hindi na tinantanan ng issue ng dayaan ang mga eleksyon sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, masasabi nga raw na ang mga alegasyon ng dayaan sa eleksyon sa Pilipinas ay kasing tanda na raw ng eleksyon mismo dito sa ating bansa. At sa pinakahuling seri nga ng mga umano'y dayaan noong 2004 at 2007 elections ay lumang istorya na raw ang ibinabato. Yun nga lang bago ang political climate. Isang buwan matapos maproklama si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004, kumanta ng dagdag bawas operation si Haji Abdullah Dalidig, chairman ng NAMFREL sa Lanao del Sur. Tumestigo pa siya sa Senado, kaugnay sa Hello Garci controversy noong 2005. August 2005, nagkaroon daw ng vote buying sa ARMM elections. Pati raw sa 2007 senatorial elections, meron ito. June 2005, ipinamigay ng Malacanang sa media ang 2 CD ng umano'y wiretap conversation. Isa raw dito ay totoo, samantalang ang isa ay dinoktor o splice down na usapan ng nooy Presidente Gloria at COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. Makalipas ang ilang araw, this tape is the mother of all those tapes that has been circulating since Monday. inilabas ni dating NBI Deputy Director Samuel Ong ang anyay mother of all tapes. Laman daw nito ang mga usapan ni na dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano at Arroyo. Ang Pangulo umaming lapse of judgment daw ang kanyang pakikipag-usap noon kay Garciliano. I am sorry. Si dating Technical Sergeant Vidal Doble ng ISAF ang inginuso ni Ong na source ng tape. Itinanggi ito ni Doble sa Kongreso noong 2005. Pinilit at binayaran lang daw siya ni Ong ng 2 milyong piso para aminin ang wiretapping. Pero pagdating sa Senado noong August 2007, umami na si Doble. Hawak daw kasi ng militar ang pamilya niya, kaya itinanggi niya noong una na may kinalaman siya sa Hello Garci wiretapping. August 2005, ang pamangkin ni Garciliano na si Michael Angelo Zuse nagkwento sa Senado na nakipagpulong daw sina Arroyo at Garciliano sa ilang election officers at supervisors sa bahay ng mga Arroyo sa La Vista, Quezon City, ilang buwan bago ang eleksyon. Si Zuse ay naging presidential staff officer noong 2004 elections. Nakita raw niya nang bigyan ng pera ang ilang COMELEC officials. 2005, nagkwento rin sa Senado ng mga umano'y naganap na dayaan sa Lanao noong 2004 election si dating Brigadier General Francisco Gudani. 2 beses daw umano pumunta si dating First Gentleman Mike Arroyo sa Mindanao, dala ang mga kahong may lamang halos 500 milyong piso. Makailang ulit nang itinanggi ng Administrasyong Arroyo ang mga alegasyon ng pandaraya sa gitna ng mga kwestiyon sa kanyang pagkapanalo. Ayon sa isang political analyst, nanatiling matibay ang kapit ni Arroyo sa pwesto dahil kung ikukumpara raw sa pinalitan niyang administrasyon. Remember, halos lahat ng tenure, ng term, ng kahit appointed elective official, pinakamahaba ng 7 years, Supreme Court Justice. 9 years ang kanyang stay in power. That gave her to time mag-maneuver, mag-appoint, or otherwise undertake mga activities na makapag-strengthen ng hold niya sa power. Iba naman ang case ni Erap. Kasi Erap, unang-una, nagka-problema sa handling ng mga politiko. Ngayong si Pangulong Noynoy Aquino na ang nasa pwesto, tila hinahabol pa rin ang bangungot ng mga alegasyon ng pandaraya ang nakaraang administrasyon. September 2010, sa Truth Commission isinumbong ni dating Marine Colonel Ariel Querubin ang mga dayaan noong 2004 elections, sangkot ang Marines. Sa taong ito, pinakahuli nang nagkwento tungkol sa dayaan noong 2004 at 2007 sina dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan, dating Election Supervisor Lintang Bedol at ang isang grupo ng PNP Special Action Force na natalaga raw noong magbantay sa mga ballot boxes sa Batasan Complex noong 2005. Sunod-sunod man ang mga pag-amin, matigas pa rin si Garciliano. At the time when she was calling me,
she has that intention of using me. But as far as the conversation is concerned, wala naman siyang sinabi na uutusan ako para mag-cheat para sa kanya. Yun lang complaint niya kung bakit bumaba ang kanyang boto at the start of the canvass in Lanao del Sur. Hindi na bago ang di umano'y dayaan sa eleksyon. Earlier on, siyempre nandyan yung substitution of ballots. Siguro 1960s, 1950s may ganun na para yung bibilangin ng mga Board of Election Inspectors pabor doon sa Nandaya. Nagkaroon lang ng siguro ng pansin yung tinatawag nilang wholesale fraud. Ibig sabihin hindi na lang tingi-tingi at balo-balota ang dinadaya mo kundi yung summary of results. Noong 1992, naghain ng election protest sa Korte Suprema si Miriam Defensor Santiago na nooy tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Dinaya di umano siya ng nanalong si Fidel V. Ramos. Noong 1986, naging mitya nga ng EDSA Revolution ang di umano'y dayaan sa ginawang snap election para sa pagkapangulo ng bansa. Sa magkahiwalay na lugar at pagkakataon, nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas ang magkalaban sa eleksyon, ang nooy Pangulong Ferdinand Marcos at kalabang si Corazon Aquino. Madalas man daw magkaroon ng kontrobersya ng dayaan, di raw ito basta-basta nagagawa. Kailangan hawak mo yung, lalo kung national officials, dapat kausap mo yung mga local leaders. Dahil, o kaya medyo walang watchers yung mga kalaban. Dahil 7 nga yung kopya ng election return. So pwedeng mapalitan mo yung isa, meron pang kopya yung iba. Naniniwala rin ang grupong Lente na hindi dapat huminto ang paghahanap ng katotohanan sa nangyari noong 2004 at 2007 elections. Isang boto lang na dayain mo, cheating na yon. At kung sino man yung nag-cheat na yon, kailangan makulong. Yun ang purpose nitong investigation na mga nangyayari. Hindi niya purpose na alamin kung sino yung nanalo. 5 yung kandidato, 6 ata yung kandidato, nandyan si Senator Lacson, nandyan si Senator Rocco. Malay mo, sila din yung nadaya, di ba? Although malayo sila, pero hindi tayo pwedeng mag-assume kaagad-agad. Mahalaga ang paghahanap sa mga umano'y nandaya sa eleksyon dahil ang nakataya raw dito ang kasagraduhan ng boto ng bawat Pilipino. Jessica, tinanong din natin yung mga analyst na nakausap natin kung ano sa tingin nila o kung merong kahantungan itong investigasyon ng umano'y dayaan noong 2004 at 2007 at ito ang kanilang sagot. Kung nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo ay wala raw gustong mag-prosecute sa nakaupong presidente, ngayon sino ba naman daw ang gustong kumontra sa prosecution na mismong ang presidente ang nagsusulong? Jessica? Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.